No matter where you live or who you are, each of us can help break the chains of COVID-19 transmission. Here's what you can do to protect yourself and others. Cover your cough and sneeze. Clean your hands frequently and thoroughly, especially before and after putting on a mask and going outside or coming home. Avoid crowded places and mass gatherings. Avoid touching surfaces in public as they might be contaminated by someone with the virus. Socialise at a distance. Stay at least 1 metre away from others as much as you can and wear a mask if you can't. If you feel even slightly unwell, stay home. Call your local health authorities and get tested. If you test positive, follow the recommendations from health authorities about how and where you should isolate from others and receive medical care if needed. Make a list of people you have recently been in contact with. Self-quarantine for 14 days if you have been in contact with anyone confirmed with COVID-19. Make sure you follow your local guidance. Each country or area has its own levels of transmission, resources and recommendations, and the situation can change rapidly. The COVID-19 pandemic has changed the way we live, work and connect with others. It is challenging, but together, we can break the chains of COVID-19 transmission. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat. Maganda po ang buhay sa gitna po ng napakarami po mga alalahanin. Maganda po ang buhay dahil meron pong Kristo na alam po natin sa lahat ng pagkakataon, siya po ay lagi nating kasama. Salamat po at pagpalain po ng ating pong Diyos ang ating pong pag-aaral po sa umagang ito. Nawa, mabigyan po kayo ng pagpapala, buhat po sa pagpapala po ng ating Diyos na buhay. Hallelujah! Lahat ng tao ay nagdurusa. Sa Kristiyano, alinman sa mayroon ka, ikaw ay o gagawin mo na pagdurusa, lahat po tayo ay hindi po exempted sa lahat po ng suffering na ito. Sabi po sa Acts 14:22, pinatatag nila ang mga kaluluwa ng mga alagad. Ipinamanhik niya sa kanila na sila ay manatili sa pananampalataya na sa pamamagitan ng maraming mga paghihirap, kinakailangang pumasok tayo sa paghahari po ng Diyos. Sabi po ng mga apostol, ang katotohanan ito ay isang matinding paalala na wala po tayo sa bagong langit at bagong lupa. Ang bagong Jerusalem na wala ng luha at walang sakit, walang pagdadalamhati at walang kamatayan ay hindi pa dumating. Tayo po'y manalangin. Father God, sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo at sa pamamagtubay at kapangyarihan po ng banal na Espiritu, muli po lumalapit po kami sa iyong banal na harapan. Nagpapasalamat po dahil may mga pagkakataong tulad po nito. Hindi man po kami nakikita-kita sa fellowship. Salamat. Meron po mga technology tulad po nito na magagamit for your glory. Nawa, sa aming pong pag-aaral nito, may matutunan po kami at maipamuhay po namin ang lahat ng ito. Tulungan niyo po kami, let your Holy Spirit na muling magturo po sa amin, gabayan kami at patnubayan sa lahat po ng aming mapag-uusapan. Salamat po aming Diyos. Tinisin niyo aming mga puso. Marapatin po kami, Panginoon. Lahat po ng hadlang, lahat ng mga pagdududa, dalangin ko po, Diyos, sa umagang ito ay alisin niyo po ang lahat ng ito. Salamat po. Salamat sa iyong kabutihan. Purihin at luwalhatiin ka sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo.
Amen. Sa Revelation 21:1, then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Revelation 21:4. Hindi dahil nararanasan natin ang pagdurusa habang hinihintay natin ang pagtubos ng ating mga katawan, ay nangangalugan na ang ating pagdurusa ay sapalaran o walang layunin. At hindi rin nangangalugan ang banal na kasulatan ay hindi nagsasabi sa atin na kung paano mapagtatagumpayan ang tungkol sa ating pagdurusa ngayon. Ito po, nasabi po sa Matthew 7:13, enter by the narrow gate. Si Lord Jesus po ang nagsasabi nito, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. Sumusunod po talata sa 14, for the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. O konti lang daw po ang kakahanap po ng daang ito. Kristiyanong tugon sa pagdurusa. Ano ba ang pwede nating gawin? Christians still suffer as we wait for Jesus to return, but none of our suffering is random or without purpose. Tulad po kanina, sabi ko, hindi po ito sapalaran, hindi po ito baka sakali. Lahat po ng pagdurusang ito na nararanasan po natin, mga minamahal, ay meron po itong katuturan at meron pong layunin ang Diyos. Bakit po ito dinaranas ng lahat ng tao? Ito po meron po tayong pag-aaral. Una, maraming mukha ang pagdurusa. The Bible recognizes the multifaceted ways that suffering can come upon us. The Apostle wrote in 2 Corinthians 4:8, sa magkabi-kabila, sinisiil kami, ngunit hindi nagigipit. Naguguluhan kami, ngunit hindi lubos na nangihina. Sa 4:9, inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Nabubuwal, ngunit hindi nawawasak. In these two verses, Paul lists several types of suffering: mental, physical, emotional, and spiritual. Each of these are different ways that we can suffer. And when suffering comes, often several of these types of suffering are involved. Marami po, no? Kaya nga po siya sabi ito, multifaceted. Maraming mukha po ang pagdurusa. Ibig sabihin, iba't ibang antas po, iba't ibang grado ang nararanasan po ng mga tao. If God is with us, who can be against us? Yun po, napakaganda. Ito po ang dapat tinutugon ng mga Kristiyano sa ating po mga mananampalataya, na we are more than conquerors. If God is with us, who can be against us? We are more than conquerors. Number 2, maging ang pamayanan ay may pagdurusa. Ibig sabihin, yung community po, no? Our church is a community. Yung Southville 3A, ito po ay isang komunidad o pamayanan na meron din po pagdurusa.
Sa Galatians chapter 6, verse 2, patahin ninyo ang pasanin ng bawat isa. Sa ganitong paraan ay tinutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Carry each other's burden. Ipinapaalam ni Pablo na kapag tayo ay nasa iglesia, di dapat na nagsasarili tayo. Sabi nga doon sa isang awitin po no? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Ibig sabihin, lahat po sa iglesia dapat po nagtutulungan. Kasi pag nagkanya-kanya po tayo, feudalismo po iyan. Ang iyo, akin. Ang akin, akin lang. The church is meant to be a refuge for those suffering. When a member is hurting, the church applies the bandages. When a member is down, the church encourages. When a member is in need, the church comes alongside to help. Nagtutulungan po tayo. Okay? Kaya po, naiiba po talaga ang community po ng mga Kristiyano. Wala pong siraan. Wala po itong akusahan. Walang sisihan. Kundi nagsasama-sama-sama. Amen? Glory to God. Pangatlo, ginagamit ang pagdurusa sa ministeryo bilang patotoo. When we pass through our own fiery trials and found God to be true to what He says, we have real help to offer. We have first-hand experience of both His sustaining grace and His purposeful design. He has kept us through pain. He has reshaped you more into His image. Amen? Kaya po karamihan po sa mga nasa ministeryo, kapag nagkakaroon po sila ng mga pagsupok, mga pagdurusa, pagdalamhati, at pag napagtagumpayan po nila ito, isinishare po ito sa pamayanan, sa community. Bakit? What we are experiencing from God, we can give away in increasing measures to other para maibigay po natin sila sa kanila, ma-impart po natin sa kanila kung ano, kung sino, at kung paano ang Diyos na ito kumikilos po sa isang mananampalataya. We are learning both the tenderness and the clarity necessary to help sanctify another person's deepest distress. Lahat po tayo nakakaranas po ng distress. All of us nakakaranas po ng depression. But we can manage these things because of the Word of God that encourages us to move on. 2 Corinthians 1:4, siya, tandaan po natin siya ang nagbibigay sa amin. Sabi po ni Pablo, siya ang nagbibigay sa amin ng kaaliwan sa lahat ng aming kahirapan. Ito ay upang maaliw namin silang mga nasa kahirapan sa pamamagitan ng kaaliwan na kung saan inaliw kami ng Diyos. God comforts His children. Yun po ang maliwanag. Paano natin magagawa na? Paano natin makakamit ang kaaliwang ito? Siyempre, kailangan po identify tayo sa ating pong Panginoong Hesus. Kailangan po lagi po tayong babad sa kanyang salita. Hindi yung every may gawain lang. Tsaka tayo banal-banal. No? Ganyan po tayong mga tao kasi nga lahat tayo may fallen nature po tayo. Pero salamat po sa grace ng God na tayo po
tinawag niya, hinirang niya, pinili niya. Yun po ang napakagandang bagay na ating pong makikita po sa bagay na ito. Kaya dapat tayong mga Kristiyano, pag tayo po nakakaranas po na pag-uusig ng iba't ibang pagsubok, pagdurusa, tandaan po natin, number 4, suffering is a battleground. Suffering is a battleground. Wherever there is suffering, there is a battle. Okay? Whenever there is suffering, there is battle. Kapag nagkakaroon po tayo ng pagdurusa, ito po ay isang bagay na tayo po ay nasa labanan. A battle for your soul. No? Ito po ilaban ng ating mga kaluluwa. The book of Job shows us there can be two ways to respond to suffering. Una, one that curses God because of suffering, and one that praises God even in the midst of suffering. Hallelujah! Talagang dalawang bagay po yun. Maraming mga tao, mga Kristiyano, laging nagpe-pray, laging tumatawag kay pastor, laging pinupuntahan si pastor. Kapag nakikita sila, laging humingi ng prayer sa mga intercessors. Pakipag-pray nyo naman ako. Gusto kong makapagtrabaho para naman makapagbigay ako ng tithes. Makatulong naman ako sa church. Lapit kay pastor, pastor, please pray for my job. Okay, sabi ni pastor, gusto mo talaga ng trabaho. Ano ba natapos mo? Ano bang gusto mong trabaho? Sinabi niya, ganito, ganyan. O, sige, pray natin ha. At nawa, makasama ka. No? Ibig sabihin, sabi mo nga para ka makapag-tithes, makapagbigay ka ng offering. Okay, pagpapray natin. Nag-pray si pastor. Pagkatapos, ilang araw, takbo ito kay pastor o tumawag kay pastor. Pastor, salamat po sa prayer. Natanggap na po ako sa trabaho. Oh, good. Praise the Lord. Oh, so, kailan lagi ka sa gawain? Opo, pastor, huwag kayong mag-alala. Lagi po ako sa gawain. At, pastor, 10,000 ang sweldo ko. Oh, praise the Lord. Opo, kaya may maibibigay na po ako sa church. 1,000 pesos. Para, oh, sige. Salamat kapatid ha. Pagpalain ka ng Diyos, pati ng establishment na yung paglilingkuran o pinaglilingkuran. Okay. Tuwan-tuwa tong si kapatid dahil lagi na sa church. Oh. Lagi na doon sa prayer meeting. Talagang gumagawa siya ng paraan. Kasi tuwan-tuwa sa habang panahon na wala siyang trabaho. Dumating ang pagkakataon, sabi niya kay pastor, Pastor, isang prayer meeting after 1 year. Pastor, hingi po sana ako ng favor uli O ano? Ano may tutulong namin sa'yo? Gusto ko po sana magkaroon ng increase Increase sa ano? Increase sa trabaho? O increase sa sweldo? Increase po sa sweldo, siyempre, pastor, kayo naman para naman gumanda uli yung aking kasi maganda pong performance ko. Tuwan-tuwa po sa akin yung mga superior ko, pati na po yung yung managers namin, tuwan-tuwa po sa akin. O sige, pagpaprin natin na mabigyan ka ng promotion. So, walang sabi, itong kapatid, nagkaroon ng promotion, tumaas ang sweldo, bigla. Punta naman sa kay pastor, salamat po ulit sa prayer.
Tinugon po ng Panginoon yung ating panalangin. Oh, talaga, opo. At alam niyo, Pastor, 30,000 na ang sweldo ko. Makapagbibigay na ako ngayon ng 3,000. Bukod pa yung offering ha, Pastor. O, sige. Sige, kapatid, basta magpatuloy ka lang sa gawain. So, ganun nga nangyari. O, tuwa naman itong kapatid. After 1 year, lapit ulit sa kay Pastor. Pastor, kailangan ko muli ang tulong nyo. Oh, bakit? Dito ng sweldo ko eh. May 30,000 oh. Ang daming bayarin. Ganito, ganyan, ganyan. O sige, anong gusto mo? Promotion ulit. Bahala si Lord kung anong gusto niya bigay sa akin. O sige, pray natin. Pa-promote ka ulit. Hindi na promote yung kapatid. Pero nataasan ng sweldo. Tuwan-tuwa na naman siya. Pastor, nataasan po ako ng 10,000. Oh, may 4,000 na po ako may bibigay sa church. Oh, yeah. Basta't magpatuloy ka lang, kapatid. Huwag mong isipin na dahil sa iyong karunungan, kaalaman, kasipagan, kaya ka nasa estado kang ganyan ngayon. Hindi. Dahil ito ay favor ng God sa iyo. At favor din sa amin dahil nakikita namin na ikaw sumisigla dahil sa aming mga panalangin. Praise the Lord. Dumating ang pagkakataon. After 2 years, punta siya kay Pastor, humingi uli ng prayer para nga. Sabi nga, o sige, pagpapray ka namin, kapatid. Palain ka ng Diyos. Ako, dumating yung pagkakataon. Sabi niya, Pastor, na-promote ako. Oh, talaga? Opo. Mabait talaga ang Diyos, sabi niya gano'n. Nadagdagan po ng 20,000 yung aking sweldo. Wow! Sabi ng Pastor, galing ah. Praise the Lord, opo. 70,000 na po ang sweldo ko ngayon. Makakabili na ako ng ganito. Talagang masarap na po talagang mabuhay. O sige, tuloy ka lang sa Panginoon. Hindi na binagid yung tithe niya. 1, 2, 3, 4 na linggo. Hindi na dumadalo yung kapatid. Dinalaw siya ngayon ng elders of the church. At kinukumusta? Sabi nga noon, kapatid, wala kaming ibang dahilan para magpunta sa iyo, no? Kundi para kumustahin ka lang. Kumusta ka na ba, kapatid? Parang malungkot si kapatid. Pastor, nahiya po akong pumunta sa church eh. Bakit? Kasi po, yung tithes ko, hindi ko po maibigay eh. Oh, bakit? Kung hindi mo maibigay yung tithes mo, bakit hindi ka mag-church para madagdagan yung ma-encourage ka lagi? Kasi po, 7,000 eh. Ang laki na nun. Isang buwan na po namin gastusin yun eh. Kung kumikita po ako ng 10,000. Diba? Ganun yun. Yun po ang ibig kong sabihin. Suffering is a battleground. Ang sabi ni Pastor, ano gusto mong mangyari para magpatuloy ka sa makita ka namin lagi? Gusto mo mawalan ka ng trabaho? Kausapin natin ng Lord para mawalan ka ng trabaho at sa church ka lagi. Diba? Sabi sa Job 2:9, then his wife said to him, do you still hold fast your integrity? Curse God and die. Ito po yung pangyayaring pakita po natin yung extreme ng pagdurusa po ni Job. Nawala ang kanyang mga anak. 'Di ba? Nawala ang kabuhayan nila. Tapos binigyan siya ng skin disease mula ulo hanggang talampakan. Kumukuha siya ng pangkayod para ikayod dun sa kanyang katawan na nakatingkati at dinidilaan ng aso yung kanyang mga sugat. Sabi ng kanyang asawa,
Ikaw pa rin ba'y mananampalataya sa Diyos? Sumpain mo na ang Diyos, mamatay ka na. Sabi ni Job sa verse 10, Job 2:10. He said to her, "You speak as one of the foolish woman would speak. Shall we receive good from God, and shall we not receive evil?" In all this, Job did not sin with his lips. Dapat ganun. Ano man yung ating pong nararanasan, tandaan mo natin, suffering is a battleground. Digmaan po ito. Kapag tayo po yung nagdurusa, may digmaan pong nagaganap between our flesh and our soul, sa ating pong kaluluwa. Kaya kailangan po natin talaga na lagi pong maging tapat sa Diyos. Ito po ang dapat po nating maging responde. Tugon natin sa pagdurusa kapag tayo po yung nagdurusa. Ano man ang ating pong sitwasyon, tulad mo nakaraan po nating mga mensahe, ano man po ang pagkakataon, ano man po ang mga sitwasyon, we need to trust God. Amen? Praise the Lord. Sa ating pong konklusyon, panglima, ang pagdurusa ay instrumento para sa higit na kapakinabangan para sa ating kaluwalhatian. 2 Corinthians 4:17, ito ay sapagkat ang panandaliang kagaanan ng aming paghihirap ay magdudulot sa amin ng lalong higit na timbang ng walang hanggang kaluwalhatian. 2 Corinthians 4:18, hindi namin isinasalang-alang ang mga bagay na nakikita, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay nga na nakikita ay pansamantala, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Wow! Kaya pala siguro madalas sasabihin ng mga nananalangin, yung mga nangunguna po sa panalangin, isara po natin, ipikit po natin ang mga mata, tayo po yung muko, tayo po yung manalangin. Para po natin makita sa ating pong hindi nakikita yung mga bagay na nangyari sa kalangitan dahil po naroon po ang ating pong tunay na tahanan. Sa Colossians 3:1, Yamang kayo nga ay muling binuhay, nakasama ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, kung saan si Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Colossians 3:2, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas at hindi sa mga bagay na nasa lupa. God says a lot about suffering in the Bible, so that you know where to look when the pain comes to you. Kaya kailangan po natin lagi nakababad po sa salita po ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 5, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Verse 6, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Ganda. Sa verse 5 po, sabi po rito, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. Sa Romans 5:8, in yet while we were sinners, Christ died for us. Before the foundation of the world, ito po yung lagi ko pong binabanggit sa atin. Before the foundation of the world, si Jesus Christ po, nakalagay na po siya doon sa dapat niyang kalagyan na siya ay magkakatawang tao. Para po dito sa mga lalalangin ng Diyos na magkakasala, ay magkaroon pong muli ng buhay
dahil po sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Ayan, sabi po sa verse 6, and raise us up with Him. Ako nagsasalita po ngayon, pero sabi po sa verse 6, raise us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Okay? Maliwanag po. Ginagamit pong instrumento ng God ang suffering for the more glory in the future. Bibigyan po tayo ng kalawalhatian. Amen? Nawa, napagpala po tayo sa ilang bagay po na ating pong napag-aralan ngayon. Tandaan po natin, pandemic po, salot po, pandaigdigan. Wala pong exempted dito. Pero, may tugon po ang ating pong Panginoong Hesus sa mga bagay pong ito. Ano yon? Yung kanyang salita. Kilala ko, sabi niya sa John 10, kilala ko ang aking mga tupa. Nakikinig sila sa akin at sumusunod sila. Amen. Hindi po kayo makasusunod hanggat hindi nyo po o hindi tayo nagbabasa ng salita at hindi po tayo nakikinig sa kanyang mga salita. Hallelujah! Nawa, ang 5 bagay na ito ay makapagbigay po sa atin ng ibayo pong pag-asa na ang pagdurusa ay marami pong mukha, iba't iba. No? Nandiyan po yung emotional, nandiyan po yung physical, no? Nandiyan po yung mental at saka emotional. Kahit po yung church nagdurusa, ginagamit ang pagdurusa sa misteryo bilang patotoo, no? Tandaan po natin, our testimony is what we are. Kung sinasabi po natin Kristiyano tayo, dapat naka-align po ito sa ating pong patotoo. Ang pagdurusa po ay isang labanan. Amen? Pagpalain po tayong lahat ng ating pong Diyos na buhay. At nawa, sa maikling mensaheng ito, tayo pong lahat ay napagpala. Tayo pong lahat ay nagkaroon ng pagkaalam na anuman po ang ating pong dinaranas na kahirapan at pagdurusa, dalamhati. Hindi po ito basta-basta lang nangyari. Hindi po ito yung alatsamba ng Diyos. Hindi. Lahat po ay may layunin para po sa ating pong ikalalakas, katatatag sa pananampalataya po sa ating pong Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, muli po, salamat ang maraming na sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo at sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu, kami po'y natutuwa, nagagalak dahil sa maikling pagkakataong ito na kami po ay makarinig po ng iyong salita. Pagpalain niyo po, aming Diyos, ang lahat po ng aming mga napag-aralan. Nawa kaming lahat po, dumating man po yung mga pagdurusa
parang uncontrollable na pangyayari po sa aming buhay, still, you are in control of everything, Father God. Salamat po na maraming pagpalain mo po ang lahat po ng mga kapatid ko po sa Southville 3A at maging sa lahat po ng mga nakapanood, nakarinig po ng magandang balitang ito tungkol po sa Panginoong Jesucristo. Salamat po, pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, at salamat ng maraming. Ikaw po papapurihan at paparangalan sa aming mga buhay sa gitna po ng aming mga pagdurusa sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Good morning po. Maganda po ang buhay basta't si Kristo ang lagi po nating kasabay. God bless.